Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ano ka ba, Nicole? Bitawan mo nga ako. Ako ang magsasabi kung kailan natin yan gagawin at wala akong kabalak-balak gawin yan ngayon. And I am not in the mood tonight. At hindi kailangan katukin mo ko ng ganito sa silid ko. Ipapatawag kita kung kailan ko gusto. Narinig mo? O di kaya ako ang pupunta sa silid mo kung kailan ko naisin. No, please, get out. He said cruelly. Tulalang napatingin siya sa galit na binata. Ang mga luha niya nagunahang malaglag. Napakalupit mo, Ram. Sinama mo ba ako dito para gantihan at pasakitan? Hindi pa ba sapat ang 5 taon at kung tratuhin mo ko, tila wala akong damdamin? Alam ko may kasunduan tayo pero wag naman ganito, Ram. Nasasaktan din ako. Halos manginig siya sa pag-iyak. Nasasaktan ka ba, Nicole? Hindi ba't ikaw ang may gusto nito? Tinanong kita kanina, ang sabi mo, no feelings attached, yun ang gusto mo. Kaya bakit ka nagkakaganyan ngayon? Tsaka ginawa mo lang to para sa lalaking mahal mo, diba? Stick to our agreement, Nicole. Yun lang ang kailangan ko sa'yo. Then he shut the door between them at siya ay naiwan na naman na luhaan. Mag-iisang buwan na siya doon pero ang inaasahan niya na may mangyayari sa kanila ni Ram ay hindi nangyari. Nabuburyong na rin siya at naiinip. Paano kasi hindi naman siya pinagkakakausap ng binata at hindi ipinapasyal sa buong hasyenda. Sa bahay lang siya paikot-ikot at sinanabilan lang ang lagi niyang kausap. At sa lahat ng yon nasasaktan siya. Ano ba siya doon? Dekorasyon lang na walang silbi? Ano bang balak ni Ram sa kanya ang buruhin siya dito? Diba gusto nitong magkaanak kaya siya sinama dito at not ngayon ni hawak hindi nito magawa sa kanya. Ni hindi nga siya kinakausap, mas lalong hawakan siya. Kung di pa niya kakausapin o tatanungin, lagi na'y malamig at matabang ang tono kung di man nakaangil sa kanya. At panay pang alis, saan naman kaya ito nagpupunta? Minsan naalis ng maaga, tapos uuwi ng gabi na. Pumupunta ba ito ng Maynila para makipagkita kay Lauren o nagtatrabaho pa din? Sabi nito nung isang araw pupunta to ng trabaho. Baka nga nagtatrabaho, pero nandun din sa kumpanya si Lauren kaya malamang hindi lang trabaho ang ipinunta nito doon. Minsan aalis ng Lunes, tapos uuwi ng Huwebes ng madaling araw, 3 araw na mawawala. Siguro nagtatrabaho to ng 3 times a week sa kumpanya para kahit papano, hindi nito yon mapabayaan. And silly her. Kahit hindi siya nito pinapansin at binabaliwala nito, namimiss niya ang binata kapag umaalis ito at hindi agad umuwi. At inaabangan pa niya ang pag-uwi nito. Pero paano naman siya? Gusto rin niyang magtrabaho sana pero alam niya, hindi siya papayagan ni Ram. Minsan naiisip na lang niyang magtanim ng mga halaman o mga gulay sa paligid para may mapagkaabalahan. Ganon na nga lang sigurong gagawin niya kapag hindi niya nakayanan ng inip o kaya mamamasyal na lang siyang mag-isa sa hasyenda. Total tiyak niya, hindi siya sasamahan ng binata. Minsan gusto niyang sumama dito sa sobrang pagkainip. Noong isang araw tinanong niya to kung pwede siyang sumama sa lakad nito. Sapalpal siya at nauwi na naman yon sa pagtatalo. Ram, pwede ba akong sumama sa'yo? Naiinip na kasi ako dito eh. Habol niya sa binata na makita to ang pababa ng hagdan. Nicole, busy ako. Wala akong panahon na mag-babysit sa'yo sa trabaho, okay? Impatient itong sabi. Promise hindi kita guguluhin. O kaya, i-drop by mo lang ako sa mall, ganun. Tas kapag pauwi ka na, daanan mo ko o kaya doon sa penthouse mo lang ako habang nasa work ka. Nakikiusap niyang sabi. Wala sa kasunduan natin yon. Kaya wag ka nang humirit dyan, Nicole. Nilampasan siya nito at tuloy-tuloy na sa lumabas upang sumakay ng kotse. Pero nahabol niya to at nahawakan sa braso. Damn you, Ram. Daig ko pang bilanggo dito. Mag-iisang buwan ako dito. Ano bang balak mo, ha? Buruhin ako dito? Wala ka namang ginagawang hakbang para matupad na ang kasunduan natin. At alam mong hindi ako po pwedeng magtagal dito at may naghihintay sa akin. Di niya na napigilang ibulalas ang dinadala sa dibdib. Tinabig nito ang kamay niyang may hawak sa braso nito. Napaurong siya sa nakikitang pagliliyab ng mga mata nito sa galit. Kapag kuwan hinawakan siya na mahigpit sa magkabilang braso.
So kaya pala nagmamadali kang may mangyari sa atin para nang sa ganon makabalik ka na sa pinakamamahal mong lalaki at makikipagkita ka ba sa kanya kaya atat na atat ka nang pumunta ng Maynila? Naggalawan ang mga panga nito sa galit. Ikaw ang nagdala sa akin sa sitwasyong to at ang kalayaan ko lang ang dahilan kaya naririto pa ako, Ram. Alam mo yan sa simula pa lang kaya hindi ko maintindihan kung bakit ka nagagalit sa tuwing napupunta ang usapan tungkol kay Randy. Ikaw na rin ang nagsabi that I should stick with our agreement na siya namang ginagawa ko pero Ram, may sarili na akong buhay. Nung dumating ka and you dragged me into this, kaya ako naman ang makikiusap sa'yo, stick with our agreement. Gawin mo na to ng madalian, I need my freedom, Ram. Nagsusumamong sabi niya as hot tears fell down her cheeks. Wala ka sa posisyon para diktahan ako sa gusto kong mangyari, Nicole. I will do things on my terms at wala akong pakialam kung abutin ka pa ng kailanman dito. Pagkatapos, pasalin nitong binitawan ng mga braso niyang nananakit sa higpit ng pagkakahawak nito. Lumuluhang napapaupo na lamang siya sa sahig. Nakakapagod na, Ram. Hindi ko na kaya. Hindi kailangan sabihin gabi-gabi siyang umiiyak sa pambabaliwala nito sa kanya. Hinahanap-hanap niya ang mga halik, yakap at paglalambing nito. At kahit tinatanggi niya nung una na hindi siya nagsiselos kay Laureen, yun lagi ang nararamdaman niya lalo na kapag umuwi si Ram at kapag hindi sinasadyang naririnig niya ito kausap ang babae sa phone. Isang katotohanan lamang ang naguhumiyaw ngayon. Nahulog na siyang muli sa asawa. She has hopelessly fallen in love with him again. O yun nga ba ang tamang itatawag doon? O baka naman hindi naman nawala sa loob na 5 taon ang pagmamahal niya dito. Na natabunan lamang yon ng labis sa pagkabigo at sakit na idinulot nito sa puso niya nang iwanan siya nito. Naniminsan sa loob na 5 taon, hindi niya ito nagawang kalimutan. No, she did not fall in love with him again. Dahil hindi naman nawala ang pagmamahal niya dito. She still loved him kahit na sinaktan siya nito noon at iniwan. She still loved him kahit sinasaktan pa rin siya nito hanggang ngayon. Oh Ram, napaka-unfair mo naman. I almost died when you left but why do I love you still? Kagaya ngayon hinihintay niyang dumating si Ram. Dati 3 araw lang tong hindi umuuwi pero ngayon may 2 linggo na tong hindi umuuwi mula nang umalis ito nang nagtalo sila. Miss na miss niya na ito at nag-aalala din siya kung napano na ito. Napaiyak na lamang siya. Ano ba to? Bakit ba niya to iniiyakan? Puro sakit lang sa loob ang dulot nito sa kanya. Upang kahit paano ay malibang at maiwasang magmuk na lang palagi, inabala niya ang sarili sa paghahalaman. Sa tulong ni Nana Belen, naging abala siya araw-araw sa hardin. Nagpabili siya ng mga seedlings sa iba't ibang garden at flowering plant sa isang trabahador doon na nagngangalang Joshua. Matangkad ito at may itsura din at sa tingin niya ay mas bata siya dito. Baka nga wala pa itong 25 pero nakasundo niya na ito kaagad. Pinakilala to sa kanya ni Nana Belen nang minsan na masa labas siya at manghingi ito ng tubig kay Nana Belen at nakikiinom. Mabait ito at magaan ang loob niya dito. Makwento ito at napatawa siya nito. Kung siguro may kapatid siyang lalaki baka ganito rin ito. Nang sumunod na mga araw ay naging abala na sila ni Joshua. Kapag natapos ito sa trabaho sa hacienda, pumupunta ito sa garden at inaayos niya, tinutulungan siyang magtanim at magayos doon. Pero kahit ano ang busy niya, o kahit na nagbibisi-bisihan siya, di naman niya maiwasang maisip si Ram. Kung ano kaya ang ginagawa nito ng mga oras na yon at muli na naman siyang malulungkot dahil sa labis na pananabik nito. Nung araw na yon, niyaya siya ni Joshua na ipasyal sa hacienda. Day off naman daw nito kaya okay lang. Pumayag siya dahil naiinip na siya sa bahay at gusto niya rin makita ang buong hacienda. Sakay ng tig-isang kabayo, ipinasyal siya ni Joshua sa buong hacienda. Mabuti at marunong siyang sumakay ng kabayo. Natutunan niya iyon nung bata pa siya sa Villa Gonzales. Meron din naman silang alagang mga kabayo, though hindi ganun kadami. Namangha siya sa ganda at lawak ng hacienda San Sebastian. Napakalawak ng taniman ng tubo, palay at mais. Ganon din naman ang taniman ng mangga at iba't ibang uri ng gulay. May malawak ding koral ng mga kabayo at baka na may palaisdaan pa ng bangus at tilapia. Natutuwa siya na inilibot siya ni Joshua sa hacienda
Pero sana, lubos siyang matutuwa kung si Ram ang kasama niya at ito ang magpapasyal sa kanya. Sana umuwi na ito. Umaga sila umalis at hapon na nakabalik dahil nagtagal sila sa bawat pinuntahan nilang bahagi ng hasyenda dahil natutuwa siyang panoorin ang pagtatanim ng mga trabahador at ang pag-aalaga sa mga kabayo at baka pati na sa mga isdang bangus at tilapia. Doon na rin sila nagtanghalian sa bahay kubo sa gitna ng hasyenda at nakilala niya rin ang ibang mga trabahador doon at nagkukwentuhan pa kahapon na mababait at hospitable ang mga trabahador ng hasyenda at natutuwa siya na nakilala niya ang mga ito. Nagtatawanan pa sila ni Joshua nang malapit na sila sa villa. Paano? Nagpustahan sila kung sinong unang makakarating sa water fountain na nasa harap ng villa at siya ang nanalo. Pero halos manlaki ang mga mata niya na makita ang kotse ni Ram sa harap ng bahay. Happiness and excitement surged through her. Nandito na si Ram. Dahil sa nataranta na siya, hindi naman niya alam kung paano bababa sa kabayo. Si Joshua, na nauna nang nakababa sa kabayong sinakyan nito, ay natatawang inabot siya. At dahil na-excite siya dahil nandito na si Ram, hindi niya pinansin na mali siya sa pagbaba sa kabayo at ang nangyari, nasalo siya ni Joshua sa mga bisig nito. Kung hindi, baka sa lupa siya pupulutin. Lalo na silang natatawang dalawa. Naku Joshua, pasensya ka na ha. Mabigat ba ako? Tatawa-tawang sabi niya. Naku Miss Nicole, hindi naman po. Ang magalang pero tumatawa ring sabi nito. Salamat at pinasyal mo ko ha. Tsaka salamat at tinulungan mo ko sa paghahalaman. She really has found a younger brother in him. Wala po yun, Miss Nicole. Natutuwa rin po ako at nagustuhan nyo dito sa hasyenda at nagagalak po akong maging kaibigan kayo. Ang nahihiyang sabi nito. Ako din natutuwa na hindi niya natapos ang sasabihin dahil may tumikim sa likod niya. Pagharap niya ay ang gwapong mukha ng binata ang nabungaran niya. Hinaplos siya ng tingin ng buong mukha nito at ng kabuuan nito. Oh God, how I missed him. Pero bakit mukha na naman tong galit? Galit na ngang umalis tapos after 2 weeks ngayon pagbalik galit pa rin? Masyado naman yata itong nawiwili na magalit sa kanya. Ano ba ito? Bisyo na to, ganun ba? Bisyo na ba nito na magalit sa kanya? Pero nasagot ang tanong niya na makita na madilim ang tingin nito kay Joshua. Naniningkit ang mga mata nito habang nagkatunghay sa trabahador. Kapag kuwan, napangiti siya. Nagsiselos ba ito kay Joshua? Magandang hapon po, Senyorito Ram. Magalang nitong bati kay Ram. Makakaalis ka na, Joshua. Kilala kita. Isa kang mabait na tauhan dito pero hindi ko gusto na kung san-san mo ay sinasama ang asawa ko. Ayoko nang maulit pa ito, nagkakaintindihan ba tayo? May galit at maotoridad na sabi nito kay Joshua. Ipagpaumanhin po ninyo ang nagawa ko, senyorito. Hindi na po mauulit? Ang namumutlang sabi nito at pagkatapos nahihiyang umalis na. Muli siyang napangiti sa sinabi ng binata. Mukhang nagsiselos nga ito kay Joshua. Sinabi nito kay Joshua na asawa siya nito, and the way he said it, he was very possessive when he said na asawa siya nito. Walang nakakaalam nun kahit si Nana Belen at ngayon malamang alam na iyon ng ibang tauhan na nasa malapit lang at narinig din yon dahil malakas at galit ang pagkakasabi nito. Pero baka alam din yon ni Nana Belen dahil nakita niya ang matanda na nasa malapit lang din pala at pihadong narinig din ito ang sinabi ng binata. At anong iningiti-ngiti mo dyan? Nawala lang ako ng ilang araw kung kani-kanino ka na sumasama. Mainit pa rin ang ulong sabi nito. Wala naman, nag-enjoy lang kasi ako maghapon. Ang ganda pala ng buong hasyenda. Mabuti na lang at pinasyal ako ni Joshua. Pangatog pa niya sapagkat nag-enjoy siya na makita na lalong umusok sa selos ang binata. At Ram, hindi ka ilang araw lang na nawala, 2 linggo. Kaya anong gagawin ko, magmukmok sa loob ng bahay maghapon? Kaya ayun, sumama akong mamasyal kay Joshua at araw-araw niya akong tinutulungan sa pagtatanim ng mga halaman sa garden. Dagdag pa niya para lalo itong magalit. Araw-araw, ang nahahaibla nitong sabi na lalong nagpangiti sa kanya. Sinasabi mo bang araw-araw kayo magkasama ng lalaking yon sa loob ng 2 linggo, Nicole? His jaw clenching. Oo. Wala kasi akong magawa at hindi ako marunong maghalaman kaya nagpaturo ako sa kanya. Bale walang sabi niya. Pwes ako ang magtuturo niyan sa'yo mula ngayon.
Mas magaling akong maghalaman kaysa sa kanya. Laking asyenda yata to. At kung gusto mong mamasyal sa buong asyenda, ipapasyal kita. Huwag sa kung sino-sino ka sumasama. Galit pa rin sabi nito. Eh lagi ka namang wala. Paano kung matuturuan at may papasyal? Lihim siyang napangiti. She is enjoying this too much. Ram is jealous and she likes it. Minsan naman ito ang nagsiselos. Ang lagay ba, siya na lang palagi? Labis na natutuwa ang puso niya sa pagsiselos na ito ng binata. Eh di hindi ako aalis. Sa akin ka lang magpapaturong maghalaman at kung gusto mong mamasyal, ako lang po pwedeng samahan ka, maliwanag? Her face brightened sa sinabing niya ng binata. Talaga? Hindi ka naaalis? Paano ang trabaho mo, Ram? Baka mapabayaan mo yun. Oo nga't gusto niyang laging narito si Ram, pero alam niya, malaki ang responsibilidad nito sa multi-million company. After 5 years, inassume nito ang pagiging president ng kumpanya na pansamantalang hinawakan muli ng ama nito noong umalis ito papuntang Amerika. Problema ko na yon, Nicole. Halika na nga't magmerienda tayo, nagugutom ako. Tumalikod na ito at sinundan naman niya. Her smile victorious. Yes, kahit hindi niya intensyon ay napagselos niya ito at ngayon naman niyaya pa siya nitong magmerienda. For the first time makakasama niya itong kumain dito sa asyenda at alam niya magiging palagi na iyon. May itsura din ng Joshua na iyon at mas bata, baka mamaya niyan magkagusto pa siya doon. Sa selos ay hindi yun napigilang sabihin ni Ram habang papasok ng bahay na tila sa sarili lang sinasabi pero dahil nakasunod siya sa likod nito, malinaw niyang narinig iyon. Tila siya ay dinuyan sa alapaap sa ligaya. Diyos ko, kahit saan damakmak na gwapo pa ang hilera sa harap ko, ikaw lang ang hahanapin ko, Ram? Paano mong naisip na magkakagusto ko sa iba, kayong wala ko ibang alam gawin kundi mahalin ka? Sa tuwa niya na tinupad nga ni Ram ang sinabi nito, may isang linggo na itong hindi umaalis at mukhang naka-work from home lang dahil sa study room nito nag-set up ng computer set at laptop na siyang gamit nito. Pero half day lang ito kung magsistay sa study room and the rest of the day lagi na itong kasama niya. Yes, hindi siya nagde-daydream. Nalibot na nga yata nilang buong hasyenda. Paano araw-araw siya nitong pinapasyal at pagkatapos inaasikaso na naman nila ang pag-gardening. Marami itong tinuro sa kanya at namamangha siya sa nadidiskubring ito sa binata. Mahilig ito sa pagtatanim. Mukhang may green thumb ito dahil ilang araw pa lang, kita na nagsisitubuan ng mga itinanim itong flowering at gardening plants. No wonder, kahit busy ito sa corporate world, napalago nito at napaunlad ang asyenda. Masipag to, matyaga, mabait sa mga tauhan ng asyenda. At dahil doon lalo niya tong minahal. Hindi man to gumagawa pa ulit ng hakbang upang matupad na ang kasunduan nila. Wala na yata siyang pakialam. Kung kailan ito gustong magkaanak sila, hahayaan na lang niya ito sa gusto nito. Ang mahalaga ngayon, nakakasama pa niya ito ng mas matagal pa. Pero kung ipagkaloob ng Diyos na bigyan sila ng anak, siya ang unang-unang matutuwa dahil ang anak nila ang bunga ng labis na pagmamahal niya dito. At hindi pa man nabubuo ang magiging anak niya, mahal na niya ito. At di niya alam kapag dumating ang panahon na kailangan niya itong iwan kay Ram kung kakayanin niya. Dahil sino nga bang ina ang kayang isuko at iwan ng anak? Malamang, magmamakaawa na lang siya kay Ram kahit gawin na lang siyang yaya ng anak niya. Basta, malapit lang siya sa anak niya. At di man to ganito ka-sweet sa kanya sa tuwing magkasama sila, kahit may nararamdaman siyang reservation mula dito, kapag hindi sinasadya na nahahawakan siya nito, ay masaya pa rin siya kahit papaano. Dahil kinakausap na siya nito at hindi na to umaalis ng asyenda. Pagkatapos silang mag-gardening ni Ram, ay umakit siya saglit sa silid niya upang magpahinga. 5:00 pa lamang naman, kaya pwede pa siyang umidlip before dinner. She woke up with a throbbing pain in her head at pinagpapawisan siya ng malamig. Mukhang sinusumpong na naman ang migraine niya. Agad siyang uminom ng gamot pero hindi yata yon tumalab dahil lalo yung sumakit at ngayon naman dali-dali siyang nagtatakbo sa banyo dahil naduduwal siya. Wala naman halos siyang sinuka, basta duwal lang siya ng duwal at pagkatapos namumula at nanghihinang napasandal sa dingding ng banyo. Ba't parang kakaiba ang pagsusukan niya ngayon? Oo, naduduwal siya dati kapag sinusumbong siya ng migraine, pero hindi ganito na wala siyang sinusuka at duwal lamang ng duwal. May sakit ba siyang iba? At sobrang pait nun at grabe ang panlalatang nararamdaman niya. Natatakot pa nga siya na baka bigla na lamang siyang mag-collapse.
Nagulat na lamang siya na may nag-abot ng tuwalya sa kanya. Si Ram, nasa pinto ng banyo, matalim ang mga matang nakatingin sa kanya. His face devoid of any emotion. Bakit napakaseryoso ng mukha nito? Galit ba ito? Pero ano kaya ang kinagagalit nito? Samantalang kaninang nag-gardening sila, nagbibiroan pa sila. Thank you, Ram. Sinusumpong na naman ang migraine ko kaya ganito. Anyway, lilipas din to. Nakainom na ako ng gamot. Sabi na lang niya at ipinamunas niya sa mukha ang tuwalya. When was your last period? Biglang tanong nito na kinagulat niya. Bakit ito yon tinatanong? Napaisip siya at pagkatapos lalong namutla. 6 weeks ago, sagot naman niya. Oh God, hindi siya nadedari ng ganito. Regular ang period niya unless nanlalaki ang mga matang napatingin siya sa binata. Nagbunga ang minsang gabing yon na may nangyari sa kanila ng binata sa penthouse nito. You're pregnant, he said, confirming ko ano ang naisip din niya. His tone cold. Be ready. Tomorrow we'll go to the doctor to have you checked. Yun lang ang sinabi nito at iniwan na siya. Napakunot-noo siya. Hindi ba dapat matuwa ito kung magkaganon nga na buntis siya? Hindi ba't gusto nitong magkaanak para magkaroon ng tagapagmana? Ngayon eto na. Bakit wala ni isang bakas ng tuwa siyang makita sa mukha nito? May sakit na gumuhit sa puso niya. Hindi ba nito mahal ang magiging anak nila? Samantalang siya, mahal na mahal niya ang nasa sinapupunan. Napahikbi siya, napahawak sa impis pa niyang tiyan. Oh my baby, mahal na mahal kita. Alam ko mahal ka rin ng daddy mo. Nabigla lang yon kaya ganun ang reaksyon niya. Huwag kang magtatampo sa daddy mo ha baby? At pangako, aalagaan kita at kapag sinilang kita. Kahit ipagtabuyan pa ako ng daddy mo, hindi kita iiwan. Baby ko? Kinabukasan ay nakumpirma nga ng family doctor na pinuntahan nga nila na buntis siya. 6 weeks. Nirefer siya sa isang OB-GYN at kumirot ang dibdib niya sa nakikita ang reaksyon ni Ram nang kumpirmahin iyon ng doktor. He does not look happy about her pregnancy. Katunayan, ang kanina pang pananahimik nito habang kumakain sila sa loob ng mall. Nagulat siya dahil hindi sila kaagad umuwi at nagpunta pa sila ng department store. Kahit nasasaktan sa pananahimik ng binata, ay natuwa naman siya dahil pinamili na siya nito agad ng maternity dresses at mga gamit ng bata. Ito ba, maganda? Tanong nito sa kanya. Hindi ito magkamayaw sa pagpili ng mga bibilhin. 2 pares ng tig-1 dosenang infant clothes ang hawak nito, in pink and blue colors. Her heart constricted, kahit hindi kumibo si Ram, alam niya, mahal nito ang baby nila, nararamdaman niya. Hindi lang niya alam kung bakit ayaw o pinipigilan yon ipakita ng binata, pero sigurado na siya, mahal nito ang baby nila. Hinaplos niya ang maliit pa niyang tiyan. Sabi ko sa'yo, baby ko, mahal ka ni daddy. Kita mo nga natataranta sa pagbili ng mga gamit at ng damit mo, baby. Ano na, Nikki? Alin sabi ang mas maganda? Ulit pa nitong tanong na hindi siya agad nakasagot. She cleared her throat. Nagbabara kasi ang lalamunan niya sa pagpipigil na maiyak. Oh Ram, I love you. Thank you for giving me this child and I know that you love our baby. You just don't know how to show it. I think that one in your right hand. Sagot naman niya. Pareho tayo na napili. Ito rin ang gusto ko talaga eh. At agad na nito yung nilagay sa pushcart nila. At ilang saglit pa, naging abala na ito sa pagpili at napuno na ang malaki nilang pushcart. Parang baliktad pa nga eh, dahil mas excited pa itong mamili ng mga gamit at damit pambata kaysa sa kanya. Excited din siya syempre para sa baby nila, pero natutuwa at naliligayahan siyang makita ang binata sa ginagawa, kaya hinayaan na lang niyang ito ang mamili. Natawa pa siya dahil may mga feeding bottles na rin kakaagad. Kompleto lahat at may crib na rin kaagad. Ram, isn't it too early? Ang dami mong pinamili. Kinumpleto mo na yata ang mga gamit ni baby eh hindi pa natin alam kung boy o girl. Natatawang sabi niya. Okay lang yan, Nikki. 2 pares pa naman ang kinuha ko eh. May blue and pink para ready tayo. Pero malakas ang loob kong lalaki, Nikki. Pero kung babae, okay lang din basta malusog si baby. He said smiling. Oh Ram, I'm so happy. I love our child, be it a girl or a boy, just as much as I love you. Teka, saan ba dito ang infant milk section? Lumingali nga pa ito. Ram, wala pa si baby. Bibili ka na agad ng milk? Ma-expire lang yan. 8 months pa bago dumating si dad, baby. Natatawang sabi niya. Ay, oo nga pala, no?
Napakamot ang ulong, sabi nito. Sa sobrang excitement nito, mukhang nataranta na ang binata. Tsaka, pwede naman akong magpa-breastfeed muna. Sa kakayanan natin problemahin kung ano milk ang maganda. Wait, hindi ka ba manghihina noon? Tanong naman ito. Di naman. Bakit naman ako manghihina kung magpapa-breastfeed ako? Takang tanong niya. Kasi naisip ko lang, kaya mo ba yun? Kasi dalawa na kaming magbe-breastfeed ni baby sa'yo. Pa-inosenteng sabi nito, pero ang mga mata ay nagniningning sa kapilyuhan. Ram, ang bibig mo. Mamaya yan may makarinig sa'yo. Nai-eskandalo at namumulang sabi niya. Pinagkukurot niya ito sa tagiliran. Oh, sweetheart, tama na, masakit na yan. Tatawa-tawang salag nito sa mga kurot niya. Puro ka kasi kalokohan eh. Natatawa na rin sabi niya. Nang dalhin siya nito sa section ng maternity dresses, lalo siyang tila ay dinuyan sa alapaap. Pili ito ng pili. Bagay sa ito, sweetheart. Gusto mo ba to? Malambing nitong sabi. At tinapat pa nito yon sa kanya sa may salamin. Yes, I like it. Nagbabara na naman ang lalamunan na sabi niya. Naiiyak na naman kasi siya. They look like a happily married couple na namimili ng gamit pambata at pambuntis. Kung sana'y totoo yon at kung sana ay wala silang kasunduan. Pero hindi masamang mangarap. Some dreams do come true. Kahit anong piliin mo para sa akin, Ram, magugustuhan ko.